Palm Sunday o Linggo ng Palaspas. Ang Semana Santa ay nagsisimula sa araw ng Linggo. Si Jesus ay naglakbay papuntang Jerusalem. Dumating siya at siya ay sumakay sa isang batang asno. Dahan-dahan at mapakumbabang pumasok sa lugar ng Jerusalem. Siya ay sinalubong ng maraming tao na kumakaway ng kani-kanilang palaspas. Umiiyak at sumisigaw, "Husana sa anak ni David." Pinagpala ang siyang naparito sa ngalan ng Diyos. Husana sa kaitaas-taasan. Ang mga sinaunang propeta ng Israel ay nagsabi na dati na isang araw ay may darating na tagapagligtas. At sinabi din na darating ang isang hari sa Jerusalem na magdadala ng hustisya at kapayapaan. Si Jesus ng mga panahong iyon ay ang nagbigay ng pag-asa sa mga tao at tila lahat ay tuwang-tuwa. Well, hindi lahat. Dahil ang mga pinuno ng reliyon, inisip nila na si Jesus ay isang banta sa kanilang kapangyarihan kaya hindi sila masaya. Gayunpaman, alam na ni Jesus kung ano talaga ang mangyayari sa kanya. Ang unang ginawa ni Jesus sa Jerusalem ay naglakad papunta sa templo. Kanyang pinalaya sa mga pumapalit ng pera at ginambala ang maling sistema. Siya ay nagsadula ng malapropetikong protesta. Binigkas niya ang mga salita ng propetang si Jeremiah na tumayo rin sa kaparehong pwesto, ang sentro ng reliyon at politikal na kapangyarihan ng Israel. Tila hindi nagustuhan ng mga lider ng rehiyon ang mensahe na dala ni Jesus. Kaya naman sinimulan nila ang pagplano na ipapatay ito. Ngunit ang bagay na ito ay hindi na sorpresa kay Jesus kasi alam niya na ang mangyayari. Sa katunayan, ito ay inaasahan niya mangyari sa panahon ng Paskwa o Passover sa Ingles. Ang Paskwa o Passover ay banal na linggo kung saan ang mga Hudyo ay nagdiriwang ng sinaunang istorya kung paano sila pinalaya ng Diyos sa pagkaalipin. Ginamit ni Jesus ang simbolo ng selebrasyong ito upang ipahayag ang tunay na ibig sabihin ng kanyang nalalapit na kamatayan. Si Jesus ay dumampot ng tinapay at nang siya ay makapagpasalamat, ito ay kanyang pinaghati-hati at binigay sa kanyang mga disipulo. At kanyang sinabi na ito ay aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Dumampot din siya ng kupa at matapos magpasalamat sa Diyos ay iniabot din niya iyon sa kanyang mga alagad at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo. Pinagpatibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami." Matapos ang hapunan ay dinala ni Jesus ang kanyang mga disipulo sa hardin ng Getsemani para manalangin. Dito ay lumaban siya sa kanyang katawang tao na may paghahangad na maisalba ang kanyang buhay sa halip na ito ay sakripisyo. Pero nadaig niya ang tuksong ito. At dito siya natagpuan ng mga lider ng templo kasama ang mga gwardya. At siya ay inaresto. Yan ay sa tulong na rin ni Judas na kanyang sariling disipulo. Sa panahong ito, ang Jerusalem ay pinaghaharian ng Empero ng Romano. Kaya naman ang mga lider ng templo ay walang kapangyarihan na ipapatay si Jesus na walang pahintulot sa gobernador ng Romano, ang taong nagngangalang Pontius Pilato. Kaya naman gumawa sila ng reklamo laban kay Jesus na ito ay isang rebelding hari na gumagawa ng revolusyon laban sa Imperyong Romano. Iniharap si Jesus sa gobernador at siya'y itinanong nito, "Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang may sabi." Nakikita ng gobernador na si Jesus ay isang inosenteng tao at ito ay hindi nararapat sa hatol na kamatayan. Pero pinipilit ng mga lider ng templo na siya ay delikado. Kaya naman sila ay gumawa na lang ng isang kasunduan. Ang gobernador ay pinapipili ang karamihan kung sino ang papalayain. Isang rebelding nagngangalang Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo. Ngunit pinili ng mga ito na palayain si Barabas sa halip na si Jesus. Ang gobernador ay nagugas ng kamay, simbolo na wala siyang kinalaman sa ginawang paghatol na ito. Si Kristo at kasama ang dalawang kriminal ay hinatulan ng kamatayan sa pamamaraan ng Romano. Siya ay pinagmumura at kinutya ng mga tao. Kung ikaw ay isang misayang hari, sagipin mo ang sarili mo. Pero ang pagmamahal ni Jesus ay walang kapantay kahit sa kanyang mga huling sandali. Nagbigay ng pag-asa sa isa sa mga kriminal na malapit ng mamatay sa krus na katabi niyang pinako. At kanya pang pinagdasal ang kumukutya sa kanya, "Panginoon, patawarin mo sila, hindi nila alam ang ginagawa nila." Ang kalangitan ay biglang nagdilim at binigkas ni Jesus ang mga salitang, "Ama, sa iyong kamay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu." At si Jesus ay namatay.
Ngunit pagkatapos ang 3 araw, siya ay muling nabuhay. At ito ang ating pinagdiriwang na tinatawag na linggo ng pagkabuhay. Pagkatapos ng pagkabuhay ni Jesus, siya ay nanatili pa ng 40 araw. Siya ay muling nagpakita sa kanyang mga tagasunod. At matapos ang 40 araw, siya ay bumalik sa kalangitan at nasaksihan ito ng kanyang mga tagasunod.